Mukhang nagkamali ang PBA dito sa naging desisyon nila at ngayon ay nagsisisi dahil nahihirapan daw yung mga ibang teams na maghanap ng import. Kung inyong magugunita, maraming mga fans ang nagulat nung ang naging desisyon ng PBA ay unahin yung Commissioner's Cup kaysa sa Philippine Cup. Kadalasan kasi ang unang ginagawa ng PBA, first ang unang conference natin yung Philippine Cup, susunod yung Commissioner's Cup pagkatapos Governor's Cup. Siyempre, nagbigay daan nga tayo sa Gilas Pilipinas so dalawang conference lang. Pero ang kinagulat ng marami nung ginawa ng PBA na una yung Commissioner's Cup. Ang nangyari ngayon, karamihan daw ng mga imports ay meron ng commitment sa China, Japan at Korea at yan ang dahilan kung bakit nahihirapan silang mag-anunsyo ng mga teams. Sa ngayon pa lang, meron palang mga imports ay itong Hinebra, TNT, Magnolia, pati na itong Meralco, tsaka itong Blackwater. Pero yung ibang teams ay nahihirapang maghanap. Meron nga dalawang team executive ang nagsabi, meron daw silang nakuhang verbal commitment do sa import nila, pero at the last minute nag-back out dahil nakatanggap ng mas magandang offer mula sa China. So iyan ngayon ang nagiging problema ng mga teams dahil nga binago yung schedule ng PBA. Sabi ng iba baka mas maganda raw kung inuna itong Philippine Cup para pag nagkaroon na ng Commissioner's Cup later this year o kaya later next year ay magiging open na yung schedule. So sa ngayon yan ang naging problema ng PBA kung bakit hanggang sa ngayon napapansin natin maraming mga teams ang wala pang nakukuhang import dahil karamihan daw ng mga high quality players na matatangkad. Siyempre dahil 6'9" ang height limit ngayon sa Commissioner's Cup, ay nakakuha na raw ng mas magandang offer sa ibang liga. So ito ngayon ang naging problema ng PBA, kaya asahan natin na yung mga teams na merong nakuhang import kaagad ay magkakaroon ng bentahe kapag nagsimula na itong Commissioner's Cup sa bandang Oktubre. Inamin ni Hinebra coach at Gilas assistant coach team ko na mahirap ang sitwasyon sa ating national team ngayon. Of course, nag-resign na si Coach Chot Reyes at ang isa pa, yung mga top players mula sa Japan at Korean basketball leagues katulad nila Dwight Ramos, Kai Soto, AJ Edu, Renz Abando at yung iba pa na hindi magiging available sa Asian Games. Kumbaga wala tayong coach, wala pa yung mga players. So medyo mahirap talaga sitwasyon. Ganun pa man, sinabi ni Coach Tim Cone na hindi niya matatanggap yung offer na maging coach ng Gilas Pilipinas kung sakali mang ito ay ibigay. Dahil sinabi ni Coach Tim Cone, kung siya ay tatanggap ng offer ng Gilas Pilipinas, kinakailangan siya ay full-time coach. Katulad ng sinasabi natin, hindi pwedeng part-time coach ka ng national team natin. Yan ay isang full-time job. Iyon nga lang, sabi ni Coach Tim Cone na hindi niya maiiwan ang Barangay Ginebra dahil ang puso daw niya ay nandito sa Gene Kings. At sinabi rin niya na gusto niya na nagtatrabaho para kay Francis Chua at kay Ramon Ang. Ang maliwanag dito, mukhang ayaw ni Coach Tim Cone na umalis sa poder ng SMC Group. Siyempre nga naman, ba't ka aalis dyan? Ang ganda na ng nagiging performance nila. At siyempre, of course, alam natin, mas malaki pressure kung nandun ka sa Gilas Pilipinas. Hindi natin sinasabi na hindi kaya ni Coach Tim Cone yan. Pero ang problema kasi kapag nandun ka sa Gilas Pilipinas, alam natin, ang hirap. Dahil nagkakaroon, sabi nga nung iba na napupolitika. Yung mga coaches dyan, katulad ni Tab Baldwin na reportedly yun daw ang dahilan kung ba't nagbitaw. So kumbaga dito sa Hinebra, mas meron siyang control do sa mga players at sa situation, pero dito sa Gilas Pilipinas ay marami kumbaga mga opisyales na dapat ay tutulong o magkukonsulta ka muna. So hindi natin makasisi si Coach Tim Cone kung bakit mas pipiliin niya na manatili dito sa Barangay Hinebra kaysa mag-coach sa Gilas Pilipinas dahil nga naman ibang sitwasyon doon. Kaya nga kaya ng San Miguel Beer na mag-offer dito kay Jimmy Alapag bilang maging head coach. Marami kasing mga fans ng San Miguel ang hindi kontento dito sa performance nito si George Gallant. Lalo na ngayon na hindi pa nag-uumpisa yung ating Commissioner's Cup ay hirap na humanap ng import. Tandaan natin sa October 15 ang umpisa ng Commissioner's Cup at hanggang ngayon wala pang import ng San Miguel Beer. Hindi katulad nitong Barangay Ginebra, Magnolia at TNT na ang paniwala ng karamihan ay siyang magiging top rival ng SMP pagdating dito sa Commissioner's Cup Championship. Kumbaga, bakit daw nahihirapan yung coach dyan na humanap ng import samantalang yung mga sister teams at yung kalaban niyang powerhouse na TNT ay meron na. So ang sabi nga ng iba, mas maganda raw siguro kung ang kunin ng San Miguel Beer na coach ay itong si Jimmy Alapag dahil sa ngayon si Alapag ay isang miyembro ng coaching staff ng Sacramento Kings. So ang sabi nga ng mga fans,
Kung nagustuhan ng Sacramento Kings ang performance nitong si Alapag, walang dahilan ang SMB para pagdudahan pa yung kanyang skill set. Yun nga lang, yun din mismo ang problema dahil kung unang-una may kontrata si Alapag sa Sacramento Kings. Hindi yan pwedeng makuha ng San Miguel Beer unless i-release siya nitong Sacramento at hindi naman nila siguro gagawin yan dahil kasa-sign up lang nila. At pangalawa, si Alapag ay ginawang player development coach ng Sacramento Kings. So ibig sabihin, meron silang nakikita dito kay Alapag na nagustuhan nila na sa tingin nila ay makatutulong sa mga players. At kahit mayaman ng SMC, syempre iba ang pera pagdating dyan sa NBA. Hindi kayang tapatan ng SMC o MVP Group yung mga salaries ng mga NBA players at coaches. Obvious naman yun. So sa tingin ko malabo na makuha ng San Miguel Beer ito si Jimmy Alapag. At kung naghahanap sila ng ibang coach, ay tumingin sila sa iba dahil mukhang malabo yan at hindi pa kakawala ng Sacramento Kings. Ayon dito sa latest report na kumakalat ngayon sa social media, magkakaroon ng isang malaking trade dito sa PBA kung saan tatlong teams ang involved, ang TNT, NLEX at itong Blackwater Bossing. Makukuha daw ng TNT itong si Brandon Ganuelas Roser at si RK Ilagan, samantalang itong NLEX naman si Baser Amer, Troy Rosario at si Dave Marcelo, at ang Blackwater si Robbie Herndon, Sean Anthony at si Clint Doliguez. Ang trade na ito ay masasabi natin na ongoing pa yung usapan nila pero hindi na nakagugulat kung ito ay mangyayari kasi nga alam natin ito si Poy Eram 8 months yan na mawawala. So kinakailangan ng TNT ngayon ng big man at ang fit na fit dyan ay itong si Brandon Ganuelas Roser. Samantala naman ito si Dave Marcelo, alam natin matagal na yan gustong makuha nitong si Coach Frankie Lim dahil player niya dati yan at makatutulong din kung makukuha nila itong si Troy Rosario. Samantala naman itong si Baser Amer, syempre isa yung point guard na makatutulong din, pwedeng back up nitong si Kevin Alas at of course si RK Ilagan sa TNT, maganda rin yan dahil isa yung 3-point shooter na kinakailangan din nila dahil yan ang fit sa sistema ni Coach Jojo Lastimosa. Medyo mukhang lumalabas dito na lugi sa trade ng Blackwater kung si Robbie Herndon, Sean Anthony at Clint Doliguez lang makukuha. Pero alam naman natin na ganyan talaga ang patakaran sa PBA. Kumbaga laging lugi Blackwater pati na terra firma. Ang importante dito para sa TNT at sa NLEX, lalakas yung lineup nila. Siguro medyo lugi din ang NLEX dito kung pakakawalan nila si Brandon Roser. Pero marami naman talagang umaasa na eventually ito si Roser. Ang bagsak talaga niyan ay sa TNT tropang giga at magiging kapalit nga ni Poy Eram. Ngayon lang napaaga yung pagpalit dito kay Eram kung sakasakali dahil nga ito ay nagkaroon ng isang injury na matagalang recovery. Shout out kay Celine Orellana, Yumi Lihimor, Renato, Marcia, Renren, Junjun, Linlin at Enday Dineros, Jonathan Iloso, Roman at Red Steven Agustin, Andro Anyosa, binabati din natin si Toto Mamon, Rosemary Ginelo, Margo at Gabriel Ugteyang, Admond de Guzman, Donel Santiago, Ronald Berbosidad, RG Bueno at Dalina Family, Enju, Rico Olarte, John Mark Cantos, Katsakino Dokusin, Jason Mendoza, Ireneo Salangsang Family, Dexter Domer, si Oji, Len, Gio at Gia Santillana at Tagle Family, si Judy, Edwina, Carl, Jaira, Shaina at Jonah Villarosa, Dionisio Mercado, Joseph Pineda, Myron Almosa at Balyete Family, Brian Andres, Carlito Bolima, Anthony Alon, John Patrick Abrea, binabati din natin si JJ Sibum, Jonel Alagon at Celino Valles Family, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, at si Jordan at John Redeem Malanta at Sid Maria.